What's up mga kuya, may gagawin tayong washing machine sa video na to. Sabi ng customer, pag daw naglalabas siya at nilagyan na ng maraming damit sa loob, may tunog siya raw siyang naririnig. Saka ayaw nang umikot, pero pag kukunting ang damit na nakalagay, naikot naman siya ng maayos. Pero minsan naman, meron pa rin siya naririnig na unusual sound kahit kukunti yung tubig na nakalagay dun sa washing machine. Check natin ang loob. Duda ko kasi gearbox ang problema nito. Kaya makikita nyo, may mancha ng putik dito. Dahilan yan kasi may leak na tumutulo dito sa pinaka umiikot na to, yung pinaka gearbox niya. Saka medyo makalug na tong umiikot na to. Makikita nyo din sa wall ng loob ng washing machine nyo. May bahid ng putik kayo makikita. Dahil may flick na tong propeller na to, may tumutulong tubig dyan at maalog na rin kasi to. Habang umiikot yan, tumatalsik dun sa wall ng washing machine yung dumi. Kaya nagkaroon siya ng bahid ng dumi dun. Ngayon tapos na tayo mag-check, siguradong gearbox ang problema na to, kaya papalitan natin yung buong gearbox. Una, tanggalin lang natin yung belt na nakakabit sa propeller. Tapos tanggalin natin yung tornilyo na nakakabit dito sa ilalim na to. 6 ata na piraso yan. O kung iba siguro mga 4 na piraso lang. Pag natanggal nyo na yung tornilyo, mahahati na yan sa dalawa. Ang gagawin nyo lang, huwag ihigaan nyo lang ng slide. Huwag nyo tanggalin ng todo kasi may wiring yan, baka maputol. Ito na yung gearbox at propeller. Tatanggalin natin yung tornilyo sa gearbox. Hindi makikita sa video kung paano tinanggal yung mga tornilyo. Pero pag kinabit ko na yung bago, makikita nyo yung mga tornilyo na tinanggal at kinabit ko. Pagkatapos tanggalin yung mga tornilyo, itayo nyo uli yung washing machine para matanggal yung pulsator, yung umiikot sa loob. Dapat mauunang tanggalin tong pulsator kaya lang nagkamali ako. Nauna kong tanggalin yung gearbox. Kung gagawin nyo to, dapat unahin nyo muna tanggal tong pulsator na to. Isang tornilyo lang naman yung tatanggalin nyo. Minsan may takip pa yan, lalo na yung mga bagong washing machine. Kailangan nyo tanggalin yung takip para matanggal nyo yung tornilyo. Kadalasan mahirap tanggalin yung pulsator kaya kumuha kayo ng maliit na screwdriver yung mapayat siya para maitusok nyo sa butas ng pulsator para maitusok nyo at mahila nyo yung pulsator. Balik natin sa pagkakatusok para makita nyo kung paano ginawa ko, hindi nakita sa camera. Ayan, may butas dyan, itusok nyo lang tong maliit na screwdriver at hilahin. Ayan, matatanggal nyo na yung pulsator. Pagkatapos ihiga nyo uli yung washing machine para matanggal yung gearbox. Natanggalan natin yung tornilyo ng gearbox, medyo mahirap din itong tanggalin, kaya ang gagawin nyo, sisikwatin nyo siya. Kumuha kayo ng tools, mga 2 screwdriver, tapos sikwatin nyo katulad nitong gagawin ko. Ngayong natanggalan natin ang gearbox, bibili na tayo ng gantong gearbox. Kaya dadalhin natin itong gearbox na to para maging reference natin, dapat parehas na parehas ng gearbox na to. Yan, nakabili na tayo ng bagong gearbox, yan, parehas na parehas siya. Magkasing laki-lakang siya at parehas din yung bilang ng ngipin ng gear na to. Kaya bibilangin nyo kung ilang ngipin yung gear. Dapat same dun sa luma na gearbox natin. Ngayon, kakabit na natin yung gearbox na to. Bago nyo kabit, lagyan nyo muna ng bulka seal dito sa paligid ng part ng gearbox na to. Kailangan mo lagyan yung part na to kasi pag di mo nilagyan, maglilik yan sa baba. Mababasa yung motor mo. Pagkatapos lagyan ng bulka seal, i-shoot mo na yung gearbox pero itapat mo yung butas ng tornilyo. Pag natapat mo na yung butas, ilagayin mo na yung 4 na tornilyo. Make sure na mahigpit yung pagkakabit mo ng tornilyo para walang leak na mangyayari. Pagkatapos mo malagay yung gearbox, itayo mo na yung washing machine para mailagay mo naman yung pulsator. Sa ilalim nga pala ng pulsator, may washer yan. Ibalik nyo muna itong washer na to bago nyo ikabit tong pulsator. Tapos higpitan nyo na screw ng pulsator. Next, balik nyo na yung mga screw na nandito sa ilalim para mabuo na yung washing machine. Pagkatapos nyo malagay yung screw, ilagay nyo naman yung belt na nakakabit sa motor at sa gearbox. Dapat naikot yung propeller ng gearbox. Ibalik ang cover at i-screw na mabuti. 2 screw lang yung nakalagay sa cover na yan. Ngayon, testingin na natin tong washing machine na to. Umiikot naman siya. Mapapansin nyo naman to pag ginamit nyo na, nilagyan nyo na ng tubig at marami ng tubig, hindi na yan iingay at iikot na yan ng maayos. Subscribe, like, and share mga kuya.